parang kumulog sa dibdib ni Pungay. Sa ilalim ng pagtatanong ng pulis, inamin niya ang kanyang ugnayan kay Tanggol, ngunit mabigat ang pangako na kanyang binitawan. Ang pagbubunyag ng kinaroroonan ni Tanggol ay maaaring magbigay laya, ngunit ang paglabag sa kanyang panata ay katumbas ng pagpatay sa sariling konsensya. Hinila siya ng tungkulin sa isang panig ng pagkakaibigan sa kabila. Sa opisina ni Roberto, biglang lumapit si Divina. Inilapat ang kamay sa kanyang dibdib. Ang kilos ay puno ng tukso at pagkakamali. Nabigla si Roberto nagtanong. Ngunit matapang na sumagot si Divina, may mga bulong-bulungan na si Roberto ang mahina sa kanilang samahan. Nasaktan sa insulto, hinalikan ni Roberto si Divina. Sa sandaling iyon, pumasok si Jackie. Natigilan si Divina, tila tumigil ang oras, at napuno ng tensyon ang silid na parang kidlat. Matalim ang titig ni Roberto kay Jackie, puno ng galit at pagkagulat. "Bakit ka narito?" Mariin niyang tanong. Malamig ang ngiti ni Jackie. "Bawat lihim ay may kabayaran, Roberto, at ngayong gabi, babayaran mo iyon." Sa labas, nakikinig si Pungay, kumakabog ang dibdib. Ang mga salita ni Jackie ay puno ng banta at sabwatan. Naunawaan niyang malapit nang malagay sa panganib si Tanggol. Biglang sumugod si Tanggol sa opisina. Nakita niyang malapit si Divina kay Roberto, nagliyab ang kanyang mga mata. "Divina, ano ito?" Sigaw niya. Ngunit bago pa may sagot, yumanig ang gusali. Sumabog ang mga bomba sa labas, nabasag ang mga bintana, pumalot ang usok at alikabok, namatay ang mga ilaw at naglaho si Jackie sa dilim. Sumugod si Tanggol sa bintana, puno ng galit at takot. Sa labas, nasusunog ang isang kotse, nagkalat ang mga papel sa hangin. Hindi iyon aksidente, isang planadong pag-atake. Mahinang bulong ni Roberto. "May gustong wasakin tayo." Samantala, sa madilim na silid, nakatayo si Jackie sa tabi ng isang misteryosong estranghero. Naglalagablab ang sabwatan sa kanyang mga mata. "Handa na ba ang lahat?" tanong ni Jackie. Malamig ang sagot ng estranghero. "Ngayong gabi, mabubunyag ang lahat ng lihim." Nakakita si Pungay ng mga armadong lalaki na papalapit. Kumabog ang kanyang dibdib. Alam niyang kapag wala siyang ginawa, malalagay sa panganib si Tanggol. Sa sandaling iyon, pinili niya tungkulin kaysa pangako. Harapin ang banta ng direkta. Nagningning ang mga mata ni Tanggol sa apoy sa labas. Sa kanyang kamay, mabigat ang sobre. Sa loob, nakasulat. Ang katotohanan ay nakatali sa kamatayan. Pumili ng tiwala o mawala. Nanginig ang kanyang mga kamay, kumulog ang dibdib. Mula sa sobre, nahulog ang isang larawan, sina Roberto at Divina. Magkahawak kamay, si Jackie sa likuran, may nakatagong sandata. Maliwanag, hindi lamang personal na pagtataksil, kundi bahagi ng mas malaking sabwatan. Nakatayo si Tanggol sa harap ng mabagsik na pagpili. Protektahan ang kaibigan, ilantad ang katotohanan, o manahimik at hayaang lamunin ng mga lihim ang lahat. Bawat landas ay may panganib. Bawat salita ay may anino ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang estranghero sa opisina, isang figura mula sa nakaraan ni Divina. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa kakaibang paninindigan, tila handang ibunyag ang lahat ng nakatagong lihim. Agad nagbago ang hangin. Puno ng galit, hinala, at takot ang silid. Lalong kumapit ang sapot ng mga lihim sa bawat buhay. Lumubha ang gabi at ang opisina ni Roberto ay naging larangan ng digmaan ng katotohanan at kasinungalingan, katapatan at pagtataksil. Ang biglang pagpasok ni Jackie ay parang kidlat. Ang kanyang malamig na katahimikan ay nagdala ng bigat ng isang lihim na plano na kayang wasakin ang balanse ng kapangyarihan at baguhin ang bawat buhay. Sa mga anino, nakikipaglaban sina Tanggol, Ramon at Maritz para makahinga, tinutugis ng mga matang hindi nakikita. Nagbigay senyas si Tanggol ng pagtakas, mahigpit na hawak ang sandata. Hinihikayat si Maritz na sumunod.
Tumakbo sila sa makikitid na eskinita. Bawat putok ng baril ay parang desperadong sigaw para sa kalayaan at pamilya. Walang makakahuli sa atin. Sigaw ni Tanggol. Naglalagablab ang mga mata. Mas mahalaga ang buhay ni Maritz kaysa sa kanyang sarili. Ngunit lumitaw si Divina, hindi bilang kaaway, kundi bilang hindi inaasahang kakampi. Malamig ang kanyang tinig. Babala. May mga katotohanang hindi ninyo alam. Nauubos na ang oras. Ramdam ni Tanggol ang bigat ng kanyang mga salita. Bawat pantig ay may aninong banta. Dumating si Rigor, nagngingit-ngit, kasama ang mas malalakas na puwersa. Yumanig ang mga dingding ng eskinita sa putukan, naging larangan ng digmaan ng daan. Tahimik na sumingit si Jackie, mabilis na binuwag ang plano ni Rigor. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Maritz ang lumang lagusan sa ilalim. Eto na ang pagkakataon, sigaw niya. Tinulungan siya ni Tanggol na makapasok habang pinigilan ni Ramon at Jackie ang mga umatake. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Sa dilim, natagpuan nila ang nakatagong silid, mga lihim na file ni Rigor, mga pangalan ng tiwaling opisyal, patunay ng kanyang tunay na layunin. Kumabog ang dibdib ni Tanggol. Hindi lamang ito laban ng armas, kundi laban ng katotohanan. Ngunit naghihintay ang panganib sa dulo ng lagusan. Inambus sila ng mga tauhan ni Rigor, pumuhos ang bala mula sa itaas. Bawat hakbang ay may kasamang kamatayan. Sa pamamagitan ng karanasan at taktika, lumaban sina Tanggol at Ramon. Pinrotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa usok at dugo ng gabi, ang kanilang pakikibaka ay para sa kalayaan at hustisya, isang laban na malayo pa sa katapusan. Hingal si Maris, nakita ang dugo ang kamay ni Tanggol, ngunit hindi siya tumigil. Para sa pamilya, lalaban tayo hanggang wakas. Naglalagablab ang kanyang tinig. Kumilos si Jackie ng malamig at tiyak. Umiiwas sa bawat hampas, pinuputol ang mga kaaway na parang anino. Nakaligtas sila, ngunit alam ng lahat, panandalian lamang iyon. Ang digmaan laban kay Rigor ay nagsisimula pa lang at ang mga lihim na kanilang natuklasan ay nagbabantang wasakin ang buong lungsod. Samantala, nakatayo si Pungay sa madilim na lansangan, hati ang puso sa tungkulin at pangako. Pinipilit siya ng pulis na ipagkanulo si Tanggol. Si Rigor ay nag-utos na ipasa siya, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw. Hindi kita iiwan. Ang baril sa kanyang kamay ay tila na buhay, simbolo ng kanyang paninindigan. Sa malamig na opisina, ngumiti si Divina. Ang mga liham at mensahe naglalaro sa kanyang mga mata. Alam niyang bawat salita at bawat galaw ay unti-unting sumisira kina Roberto at Jackie. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro, bulong niya, pinahigpit ang bitag. Sa pusod ng kagubatan, tumatakbo sina Tanggol, Ramon at Marites. Tinusok ng tinik ang kanilang mga paa. Bumigat ang basang lupa, ngunit nanatiling matatag ang kanilang determinasyon. Bawat sanga, bawat huni ng hayop ay babala ng panganib. Sa pagtawid sa malamig na ilog, ipinakita ni Marites ang kanyang lakas, ginabayan ang daan. Mariing sigaw ni Ramon. Hindi tayo matatalo, naglalagablab ang kanyang tinig sa pagmamahal sa pamilya. Sa liko ng dilim, nakatayo si Rigor at ang kanyang mga tauhan. Anino'y pumapaligid mula sa lahat ng panig. Walang takas, ngunit hindi umatras si Tanggol. Humakbang siya, bawat pintig ng puso'y parang tambol ng digmaan. Kung may laban, ako ang mangunguna. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa gabi. Maliwanag, hindi ito karaniwang labanan. Isa itong pagsubok ng tapang, pagtataksil at sakripisyo para sa pamilya. Sa nakakagulat na pagliko, lumitaw si Jackie mula sa likod ng mga puno. Isama ninyo ako, walang makakatalo sa atin. Nagbago ang lahat sa kanyang pagdating.
Ang lalaking minsang itinuring na mahina, ngayon nakatayo bilang makapangyarihang kakampi, binago ang agos ng kapalaran. Lumalim ang gabi, bawat anino'y may bigat ng pagtataksil. Walang tigil si Divina, natuklasan ang nakatagong video sa lihim na silid, ang plano ng pagtakas ni Tanggol at Ramon. Kumalat ang pagkagulat, ngunit sa halip na simpleng panlilinlang, mas masalimuot na bitag ang kanyang binuo, kayang baligtarin ang lahat sa isang iglap. Si Pungay, kahit sa gitna ng panganib, nanindigan na marating ang kanlungan ng pamilya. Ang kanyang determinasyon ay naging bangungot sa mga kaaway. Umalingaw-ngaw ang putukan mula sa malayo, humabog ang kanyang dibdib, ngunit bulong niya, "Poprotektahan ko ang aking pamilya hanggang wakas." Ang sandata sa kanyang kamay ay hindi na bakal lamang. Ito'y naging sagisag ng kanyang panata. Biglang bumukas ang lupa. Lumitaw ang nakatagong lagusan. Napilitang pumasok si Tanggol, Ramon, at Marit sa dilim. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa gilid ng kamatayan. Ngunit sa dilim, ipinakita nila ang tapang. Hindi lamang laban sa kaaway, kundi laban sa sariling takot. Paglabas nila, bumungad ang bitag ni Divina. Ngunit si Jackie, sa bilis ng isip at tapang, winasak ang patibong. Nagbago ang kapalaran sa isang iglap, iniwan ang lahat na nagulat. Lalong kumumplikado ang laro, bawat galaw ay nagtatago ng kamatayan o kaligtasan. Sa huling liko, lumitaw si Rigor sa lansangan kung saan naghanap ng kanlungan ang pamilya. Ngunit humarap sa kanya si Pungay, buo ang lakas. Dalawang titano ang nagtagpo, isa'y sagisag ng prinsipyo, ang isa'y ng kapangyarihan. Ang kanilang sagupaan ay hindi lamang laban ng armas, kundi laban ng puso at isipan. Lumabas ang mga katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Si Divina, nagplano ng mas malalaking alyansa kaysa pagkawasak. Si Jackie, nagpakita ng tunay na tapang sa gitna ng takot at sakit. Si Pungay, lumampas sa tungkulin, naging sagisag ng prinsipyo. At sina Tanggol at Ramon, kahit nasa bingit ng panganib, nagpakita ng walang hanggang pagmamahal at katapatan sa pamilya. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng putukan at anino ng sabwatan, lalong lumalim ang kanilang kwento. Isang labanan kung saan ang katotohanan at kasinungalingan, tiwala at pagtataksil, buhay at kamatayan ay sabay na sumasayaw. Sa huling oras ng gabi, nilamon ng takot ang lungsod. Naglakad si Tendeng sa kanyang opisina. Ramdam ang mga yapak sa likuran. Biglang lumitaw si Gustavo, malamig ang mukha, mapanganib ang ngiti. Lahat ay para sa pamilya, para kina Santino at Erica, banta niya. Mariing sagot ni Tendeng, "Hindi ako sasama sa iyo, hindi ako tatayo sa tabi ng halimaw." Umalingaw-ngaw ang sirena sa malayo. Napalibutan sila ng mga armadong lalaki, hawak ang larawan ni Santino at isang sulat. Kapag hindi mo sinunod si Gustavo, hindi mo na makikita sina Santino at Erica. Dumaloy ang malamig na pawis sa noo ni Tendeng. Nakabitin ang buhay ng kanyang pamilya sa panganib. Mula sa likod, sumugod sina Roda at Alfredo, nilabanan ang mga tauhan ni Gustavo. "Tendeng, umalis ka na ngayon!" Sigaw nila. Sa sandaling iyon, bumukas ang nakatagong pinto ng opisina. Lumabas si Santino, dugwan at nanginginig. Kinuha nila si Erica. Puno ng desperasyon at galit ang kanyang tinig. Gumuho ang mundo ni Tendeng. Tumakas sila, ngunit hinarang ng isang itim na kotse. Bumaba si Alberto, dating kakampi ni Gustavo. "Alam ko ang kanyang plano. Kapag sinunod mo siya, mawawala si Erica. Ngunit may paraan ako. Pagkatiwalaan mo lang ako." Mabigat ang kanyang mga salita. Nag-alinlangan si Tendeng, alam niyang bawat kakampi ay mahalaga. Ngunit muling lumitaw si Gustavo mula sa anino, hawak ang sandata. "Akala ninyo makakatakas kayo ng walang pahintulot ko?" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Naglalagablab ang mga mata ni Tendeng, bagaman nakikipaglaban ang takot sa kanyang loob.
Isang maling galaw ay kamatayan. Biglang sumabog ang likuran. Nagtanim ng mga patibong ang mga tauhan ni Gustavo. Kumalat ang apoy at usok sa lansangan. Yumanig ang lupa at umalingaw-ngaw ang gabi sa tunog ng paparating na kapahamakan. Hindi na ito basta laban ng armas. Ito'y desperadong pakikibaka para sa pamilya. Pagtindig laban sa pagtataksil, madugong digmaan para sa katotohanan. Bumagsak si Roda. Hinila siya ni Alfredo. Sumugod si Tendeng sa apoy upang protektahan si Santino. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Erica mula sa nakatagong daan. Duguan, mahina, ngunit buhay. Tendeng, Santino. Basag ang tinig, puno ng pakiusap. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang sandaling puno ng takot, sakit at pag-asa. Ngunit bago ang kalayaan, lumitaw ang isa pang katotohanan. Si Alberto, na akala'y kakampi, tauhan pala ni Gustavo. Inilabas ang kanyang telepono, malamig na wika. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.